Mahika ng bawang. Gawin ito tuwing Friday. Ang bawang ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte, naghahatid ng wealth at abundance, at nangangahulugan din ng counting lots of money o nagbibilang ng maraming pera. Hindi lamang ganyan ang maaaring maidulot sa atin ng bawang. Maaari po tayong mabigyan ng proteksyon laban sa mga taong merong lihim na inggit, galit, o maging ang gumagawa ng palipad hangin o isang uri ito ng psychic attacks. Meron pong mga taong marunong gumawa ng sumpa laban sa kanilang o sa mga taong kanilang kinaiinisan at nagdudulot po yan ng kamalasan. Ang ritual na ito ay maaaring makapagbigay ng proteksyon laban sa mga negative energies na kagaya niyan at maging sa ating mga negosyo. Gawin natin ito sa ating negosyo para maprotektahan ang ating negosyo laban po sa mga taong naiinggit sa inyong negosyo at maaaring magdulot ng paghina ng inyong negosyo at umaakit po yan ng swerte. Maraming kultura po ang gumagawa at gumagamit ng bawang bilang pampaswerte. Pangontra laban sa palipad hangin o mga taong may kakayahang magsalita ng negative at maaari itong magdulot ng kamalasan sa taong kanilang pinagsasalitaan ng negative o hindi maganda. So malas po yun. O yung mga taong marunong magsumpa, malas po yun. Para po hindi makaapekto sa inyo ang kanilang mga sinasabing hindi maganda, maglagay po kayo ng bawang sa inyong bulsa. So kung kayo ay lalaki, ilagay po yan sa kaliwang bulsa. Kung ikaw naman ay babae, ilagay yan sa kanan. Lalong-lalo na kung tumataya ka ng sugal, tumataya ka ng kung ano mga tinatayaan mo bago ka tumaya, maglagay ka. Sapagkat ang mga naglalaro din doon sa area ay maaari pong magdulot yan ng negative energies din sapagkat lahat po kayo ay gustong manalo. So, kompetensya din po sila. So, para mas malaki ang chance mo na manalo, maglagay ka po ng bawang sa bulsa mo. Kung babae ka, ilagay mo sa kanan. Ngayon, kung wala kang bulsa, ilagay mo yan sa wallet mo. Ganon din po sa lalaki. Kung wala kang bulsa, ilagay mo yan sa wallet mo. Ngayon, kapag nakalagay yan sa wallet, bubuksan mo ang wallet habang tumataya ka. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang ibuka yung wallet mo. Buksan mo lang ng konti yung zipper habang tumataya ka. Konti lang, hindi naman kailangan ibuka mo pa yan, yung wallet mo. Ganon din po sa lalaki. Bubuksan nyo ng konti. Kapag wala po kayong bulsa, sa wallet ninyo ilalagay. Kapag oras na kayo ay tataya, buksan nyo ng konti yung inyong wallet. Para po yan sa receiving. Kasi po, pag yan ay nakalagay sa bulsa, ang ibig sabihin talaga kapag nasa bulsa, nagre-receive. So kapag nilagay natin yan sa ating wallet, dahil wala kayong bulsa, bubuksan nyo ng konti. Hindi naman kailangan malaking malaki, buksan nyo lang ng konti yung zipper. Pwede na po yun. Pampaswerte po yan at pangontra yan laban sa mga taong marunong magpalipad hangin. Ritual po para sa ating mga kusina. Lalong-lalong na po sa mga kusina na magkalapit ang lababo at kalan. So para po madagdagan ng lakas ng apoy o ang lakas ng fire energy sa ating kusina, pwede tayong maglagay ng bawang malapit po sa ating kalan. So kung may space pa kayo, pwede kayong maglagay ng bawang malapit sa ating kalan sapagkat ang earth energy na nasa bawang ay magdudulot ng lakas sa ating fire energy na nasa kalan. Magdudulot po yan ng swerte sapagkat na-enhance ng earth ang fire. Kung wala po kayong space, pwedeng isabit sa dingding, idikit sa dingding, ilagay sa lalagyan, ilagay sa plastic, idikit sa dingding ang bawang. Pwede po yun. Hindi lang yan nagtataboy ng mga negative energies, umaakit pa po yan ng swerte. Garlic against evil eye. Ito po ay para sa mga tao na madalas tumatanggap ng bisita sa kanilang tahanan.
Kinakailangan pong proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili laban po sa mga evil eye o yung mga masamang intensyon. Maaari pong magmula ang mga negative energies sa labas at maaaring madala yan ng mga taong bumibisita sa inyo sa inyong tahanan. At makakapagdulot yan ng kamalasan lalong-lalo na kung wala po kayong pangontra. Mahalaga po na mayroon tayong pangontra, lalong-lalo na kung madalas na nagkakaroon ng bisita sa ating tahanan at ito ay pinapatuloy nyo ng dire-diretso sa inyong sala. Ang iba po kasi ay hindi nila pinapatuloy ng dire-diretso sa kanilang sala sapagkat meron po silang open space sa labas at may upuan doon po nila tinatanggap ang kanilang mga bisita. Bilang proteksyon din po nila yon laban sa mga maaaring nadalang enerhiya ng mga taong bumibisita. So, hindi agad papasok sa tahanan. Ngayon, kung wala po kayong open space sa inyong tahanan, diretso talaga sa sala ninyo or diretso sa tahanan ninyo, maglagay po kayo nito. Kumuha po kayo ng bawang. Kailangan po ang bawang natin 3 piraso. Piraso lang po, hindi 3 buo. 3 piraso ilagay ninyo sa lalagyan. Ilagay ninyo sa plastic. Kung wala po kayong malagyan, isabit nyo po yan sa front entry ninyo. Sa gilid ng pintuan, isabit nyo po yan. Kung meron kayong halaman sa labas, pwedeng ilagay po yan. Isabit sa halaman sa may front door ninyo, pwede yan. Para po pangontra laban sa evil eye o mga negative intention. Ang mga negative intention po ay yung evil eye, nagdudulot po yan ng kamalasan. Kapag natuyo po ang bawang na isinabit ninyo dyan, nilagay ninyo sa lalagyan o nilagay ninyo sa plastic, huwag nyong itatapon yan. Yan po ay papausok ninyo sa inyong tahanan. Sapagkat para po ma-burn ang lahat ng negative energies na nakuha niyan. At hindi na yan makakabalik. Naandyan lang po yan sa bawang na isinabit ninyo. Kailangan po, i-burn po, huwag nyo pong itatapon. Para mawala po sila ng tuluyan. At magdudulot po yan ng swerte. Makakapasok ang mga swerteng enerhiya sa inyong tahanan. Hang garlic for business protection. Kung ang negosyo nyo po ay mayroong mga katabi at pare-pareho kayo ng produkto na tinitinda, nagkakaroon po ng competition. So para po magkaroon ng proteksyon laban sa mga negative energies na maaaring magdulot ng kamalasan sa inyong negosyo, maglagay po kayo ng bawang. So maglagay po kayo ng bawang, itatali ninyo, magtali po kayo ng bawang sa harapan ng inyong negosyo. Para po makaakit ng swerte at maging pangontra yan. Kinakailangan po ang inyong bawang na itinali, tali nyo po yan ng kulay red na sinulid or ribbon. Pwede po. Kailangan po nakatali yan ng red para po naka-activate na yung ating pampaswerte at pangontra. So ang bawang po, dalawa po ang purpose niyan sa ating negosyo, pangontra po at pampaswerte. Ngayon kapag natuyo na po yung bawang na nandiyan dyan, huwag nyo po yung itatapon, yan po ay itatabi lamang ninyo dyan sa inyong tindahan. Maglagay po kayo ng lalagyan para sa mga natutuyo ng bawang. Hindi nyo yan aalisin hanggat hindi natatapos ang 1 taon. So kapag natuyo, palitan lang ng palitan at ipunin lang po lahat ng natuyong bawang. Bago matapos ang taon, yan po ay ipapausok ninyo sa inyong business. Para po makakumpleto natin. Kailangan makakumpleto siya para po next year magbibigay niya ng swerte sa inyong tindahan ulit or sa inyong negosyo. Kaya mahalaga po na naglalagay tayo ng regular na pangontra sa ating mga negosyo sapagkat iba't ibang tao ang bumibili at pumupunta. Ang iba ay nagtatanong, iba't ibang enerhiya rin ang nakukuha ng inyong negosyo. So kailangan po mayroong pangontra dahil malaki po ang magiging epekto niyan. Ang simpleng paghina o pagtumal ay maaaring mauwi sa pagsasara ng inyong negosyo. Ang mga ritual na ating ginagawa, ito po ay ayon sa paniniwala ng mga intsik at ginagawa rin po ito ng iba't ibang mga kultura. Sapagkat ang bawang po ay mayroong natatanging kakayahan na maaaring makatulong sa atin. Ito po ay ginagamit
laban sa mga negative energies at mabisa din itong pang-akit ng swerte. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.